レルヤ。ハレルヤ。それでは2025年4月6日の礼拝を始めていきます。皆さんご起立ください。賛美歌539番を賛美していきましょう。雨辻ごろいとなります。中方の方にあります賛美歌539番です。それでは、聖書講義の方に移りたいと思います。聖書の箇所は詩編31編1節から8節になります。私の方が1節3節、皆さんの方が2節4節となります。それでは詩編31編1節、主よ、私はあなたに身を避けています。私が決して恥を見ないようにしてください。あなたの義によって私を助け出してください。私に耳を傾け、早く私を救い出してください。私の力の馬となり、強い取り手となって私を救ってください。あなたこそ私の岩を、私の取り手です。あなたの皆のゆえに私を導き、私を伴ってください。私を狙って地上に張られた網から私を引き出してください。あなたは私の力ですから。私の霊を御手に委ねます。真実の神、主よ、あなたは私をあがない出してくださいました。私は虚しい労働につくものを憎み、主に信頼しています。あなたの恵みを私は楽しみ、喜びます。あなたは私の悩みをご覧になり、私の魂の苦しみを知っておられました。あなたは私を敵の手に渡さず、私の足を広いところに立たせてくださいました。アーメン。アーメン。お聞かせください。それでは、聖歌の574番。恵み深き神よを賛美していきましょう。聖歌の方になります574番です。「
それではお祈りをガーリー兄弟にお願いします。Yes, sir. Father, maraming salamat po muli sa pagkakataon ito, Lord, na hindi na po kami ng pagkakataon, Lord, na magiging sa inyo, Lord, at makinig ng mga salita, Lord. Muli, Lord, bigyan, Lord, at pagkakumpayan sa mga araw na ito. Maraming salamat, Lord, sa kalakasan. Maraming salamat, Lord, sa karunungan, Lord, na nagmumula sa iyo, Lord. Maraming salamat, Lord, sa lakas. Maraming salamat, Lord, sa isang linggo, Lord, sa pag-iingat niyo, Lord, sa bawat isa. Ngayon din po, Lord, pinupuli ka na ang pinapasalamatan. I-claim, Lord, ang kapilingan, Lord, na nagmumula sa iyo. Maraming salamat, Lord. Sabi mo nga sa iyong mga salita, Lord, sa iyong mga latay, kumaling na kami, Lord. Muli, Lord, inalapit ko po sa inyo, Lord, ang mga kapatiran. Ganun din po ang mag-deliver ng message, Lord, sa araw na to, si Pastor Duby, Lord. Bless niyo po siya, Lord, at ang lingkod, Lord. Bigyan niyo po siya ng karunungan, Lord, na nagmumula sa iyo, Lord. At kalakasan, Lord, na nagmumula sa iyo, Lord. Ganun din po sa kanyang pamilya, Lord. Ikaw, Lord, manguna sa bawat isa. Ganun din po, Lord, sa mga ibang pastor, Lord, yung mga lingkod, Lord. Ikaw, Lord, magbigay sa kanila, Lord, ng kalakasan, karunungan, Lord, at kagalakan, Lord, sa ginagawa nila na walang hanggang. Salamat, Lord, na magpatuloy sa Lord, maglingkod sa inyo, Lord. Maraming salamat din, Lord. Ilalapit ko din po, Lord, sa inyo, Lord, ang masasaya ko sa araw na ito. Sister Nami, ikaw, Lord, magbigay sa kanila na karunungan na nagmumula sa inyo, Lord. Itago din po sila sa inyong likuran. At patuloy, Lord, na ipadaman niyo sa akin, Lord, ang pagmamahal na nagmumula ang mga salita mo, Lord, na nagagaling sa iyo, Lord, na dideliver po nila. Maraming salamat, Lord. Ikaw lang, Lord, ang magpurihan. Ikaw lang, Lord, ang magpasalamatan. Ganun din po, Lord, na nalapit din po namin, Lord, ang mga kapatiran, Lord, na wala pa dito, Lord. Ingatan niyo po sila papunta dito, Lord. Kabayan niyo po sila sa kanilang madaanan. Ganun din po ang mga driver, ganun din po ang kanilang mga sasakyan. Maraming salamat, Lord. Claim, Lord, at mga po pinagkaranasan ng mga kapatiran, Lord, nandito, Lord. Claim mo, Lord, ang kapayapaan, Lord, na nagmumula sa iyo, Lord. Sa iyo, Lord. Claim mo, Lord, ang kalakasan, Lord, na nagmumula sa iyo, Lord. Claim mo, Lord, ang matagumpayan ang araw na ito, Lord. Muli, Lord, maraming salamat. Manguna ka sa basa ng gawain ito, Lord. Ano man po gawa ng kaaway, Lord. Ikaw, Lord, manguna, Lord. Ano man po espiritu, Lord, ng kapamaran o kawalan ng interest, Lord. In the name of Jesus, mighty name, Lord. Ikaw, Lord, ang mangusap sa bawat puso namin. Bigyan niyo po kami, Lord, ng pusong handang makinig. Pusong handang magpasakap, Lord, at isipan, Lord, dahil sa iyo lang nakatuon. Maraming salamat, Lord. Pinupuli ka namin, pinapasalamatan, Lord. Sa iyo, Lord, na mataas, na papuri pa salamat. In the name of Jesus, mighty name, we pray. Amen. Amen.それでは引き続き聖歌の495番イエスの御名にご賛美しましょう。聖歌の495番です。静かに
それでは、中法の方にあります「たたえよう神の名をオープレイザーネイム」を賛美していきましょう。「
では、聖書朗読を10冊前、検診をロディ姉妹、メッセージをローイ先生と続きます。今日の聖書の箇所はローマ書13章1から4になります。よろしくお願いします。今日の聖書箇所は、ローマ人への手紙第13章、1節から4節までです。人は皆上に立つ権威に従うべきです。神によらない権威はなく、存在している権威はすべて神によって立てられたものです。に従って権威に逆らっている人は神の定めに背いているのです。背いている人は自分の身に裁きを招きます。3、支配者を恐ろしいと思うのは、良い行いをするではなく、良いする時ではなく、悪を行う時です。敬意を恐れたくないと思うなら、善を行いなさい。そうすれば、支配者から褒められます。4、それは彼があなたに益を与えるため、神のしもべだからです。しかし、もしあなたが悪を行うなら、恐れなければなりません。彼は無意味にする気を帯びてはないからです。彼は神のしもべであって、悪を行う人には悪から怒りを持って動きます。アーメン。Magandang umaga po sa lahat, lalo-lalo na sa Panginoon. 4 na taon na po ako dito sa Japan at 3 beses lang po ako ngayon nakatayo at kinakabahan po talaga ako. Madalas po akong umaawit sa Panginoon doon sa kabilang church, pero iba talaga dito sa church na ito. 日本に来て4年目になりますけれども、ここに出すのは3回目になります。普段はFCF の教会では賛美を捧げたりとメンバーではあるんですけれども、やっぱりここに出すのは特別な緊張を感じて、本当に不思議なものですね。Nung sinabihan ako ni TLC na ako ang mag-special number nung Friday, ang sabi ko, parang nahihiya ako kasi basta nahihiya ako. Pero isa lang yung sinabi ng Panginoon sa akin, anak, hindi ka umaawit sa tao, kundi umaawit ka sa akin. LC さんに先週の金曜日に賛美下げてはどうですかと言われて、一瞬恥ずかしいなと思ったんですけれども、しかしその中でも人間ではなく神様に与える歌ということでうなずきました。Yung aawitin ko po, yung pusong basag, yung pusong binago, yung pusong basag sa Panginoon, pusong handang maglingkod sa Panginoon. プーソンバサンっていう歌なんですけれども、割れた心っていうのは割られないと変わらない。だから笑って神様は変えてくれる。そして神様のことを知り、神様に仕えるという歌です。Ang sabi po sa awit 34:18-19, tinutulungan niya ang mga nagdurusa at binibigo ang mga walang pag-asa. 詩篇の13の19にあるんですけれども、そのまま読んでいただくと、神様は助けてくださるんですね。Sa 19 po, ang taong matulid may suliranin man sa tulong ni Yahweh agad naiibsan. 正しい人は時には試練を
経験することはあってもですね、神様によってすぐに励まされるという言葉があるんですね。 Ang lyrics ng awit na to, ang sabi, sa bawat patak ng luha, sa aking kahinaan, sa bawat luhod at panalangin, di mo ako iiwan. Jesus, ikaw, laging nariyan. この歌詞では私が涙ぐんで神様にひざまずくときにいつでも必ず私を励ましてくださる、力強くしてくださる神様がいらっしゃるということです。 Maraming salamat, Sister Naomi. Sa bawat patak ng luha,
are you, Sanas? Good morning sa lahat. Good morning, Sir Naomi. Morning po. Okay, so tayo man nandito upang sumamba sa Diyos. まずは今日は神様を礼拝するためにやってきました。 At bago tayo magsimula, tayo muna manalangin. まず始める前にお祈りをしたいと思います。 Panginoon, lubos kami nagpupurit at nagpapasalamat sa iyo. 天の神様、今日も感謝します。 Salamat, Lord God, sapagkat ibinahon mo kami sa araw na ito. 今日も一日起こしてくださり、 Kaya kami nandito para magbalik ng papurit at pasalamat 神 sa iyo. 様に栄光を返すためにやってきました。 Samahan niyo po kami sa oras na ito. これの時間、神様が共にいてください。 Lord, ang pinakanais mo sa amin na dapat namin ihandog sa iyo sa oras na ito 神様に与える、神様に捧げるものは、 ay hindi ang mga bagay sa mundo, kundi nais mo ang aming mga puso para sa iyo. この心を神様に捧げることがあなたの喜びです。 Nandito po kami, Lord God, upang ihandog ang aming mga oras, lakas at buhay para purihin at paglingkuran kayo. 今からの時間、神様に全て捧げて奉仕をいたしますので、どうかお受け取りください。 Gamitin mo kami, Lord God, sa oras na ito, Sir Naomi, na maging alulod at daluyan, ibiyay pagpapala. 神様、ここにいる2人は神様の栄光のためだけに用いてください。 Pagpalain mo rin lahat ng mga lingkod niyo sa oras na ito. 全世界でお取り行われている全ての礼拝の上にも神様を望んでください。 Ingatan mo ang aming mga kalusugan at buhay at aming pamilya. 健康を守り、家族を守ってください。 Salamat o Diyos sa buhay ng mga lingkod. 皆様、全てを奉仕する方々を祝福してください。 Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. します。 Ang ating pong pag-usapan ay matagpuan natin sa aklat ng Romans 13, beginning verses 1 and 2, and then tatalon tayo sa verse 4. 今日はローマ書の13の1と4から4です。 At isa sa mga sumulat nito ay si Paul ay nagpapakita ng concern sa salitang authority at gumamit siya ng salitang pagpapasakop at pagrerespeto. ここではパウロが権力ということのところについて注力をして表現しているところです。 At sa panahon ito, ang mga Israelites, even mga Christian, ay kontrolado sila under by the Roman government. そしてこの時はローマの支配者にいたんですね。 Naranasan ng mga Hudyo yung persecution sa kamay ng mga Romano. ローマの方々の下でいろんな差別を受けたんですね。 At saksi din sila na ang mga Romano ito ang dahilan ng pagpapako at kamatay ng ating Panginoon si Kristo. そしてイエス・キリストが十字架でこのようにいろいろと死んだその原因というのもこのローマの支配下にいたからなんです。 At ang Roman government din ay may dahilan ng pagkawasak ng Second Temple. そしてこのローマが第二のテンプル、その礼拝聖城を壊すきっかけにもなったんですね。 At unang reaksyon ng mga Romano o ng mga Christian sa mga Hudyo o ng mga Hudyo, even yung mga Christian sa Roman government ay mag-disobey doon sa kanilang pamunuan. そしてそこで反撃をする方々がいたんですね。 At ang una pong nilang dahilan upang ipakita ang kanilang pag-aaklas laban sa Roman government ay hindi ang pagbibigay ng taxes. そして税金を払わない反撃を始めました。 Kaya gumamit si Jesus Christ ng parabol, ang kay Cesar, ang sa Diyos ay sa Diyos. だからセサルのものはカイザルのもので、神のものは神のものですということでも言われています。 At ito yung pinakamatalinong desisyon ng ating Panginoon si Kristo. Dahil kapag sinasabi niya na magbigay ng tax sa Roma, ay pagkanulosan ng mga Hudyo. Pag sinasabi niya na hindi magbigay ng tax, ay lalo siyang parehesahan ng mga Romano. そしてここでは税金を払う、払わないっていうその質問に対してイエス・キリストが賢く答える場面も聖書でありますよね。 Kaya kumamuha si Jesus Christ sa isang barya. At ginamit ang salitang ito, kaninong larawan na nakita niyo dito? Ang sagot ng tao, kay Cesar. Ibigay kay Cesar, ang sagot kay Cesar. Sa Diyos, ang sa Diyos. ここではカイザルのものはカイザル、セザルのものはカイザルということで、コインを使ってイエス様はどういうことでその支配下のもとで従うべきかということを教えるんですね。 Kaya sabi ni Paul sa mga mananampalataya sa Roma, ang pagiging Christian ay hindi lamang tayo magpapasakop
doon sa mga taong papabor sa atin. Magpapasakop tayo sa otoridad dahil lahat ng otoridad mula sa Diyos. ここでは神様がパウロが本当に正しいどういうことを教えているでしょうか。すべてのこの権力の下で神様によって私たちはやっぱり従うことを教えているんです。 Kaya magbigay tayo ng tax bilang pagrespeto at pagpapasakop sa Roman government. 例えば我々は税金を払ってローマの権力に対して私たちは従っているという証なんです。 Kaya nagkaroon dito ng kaunting discussion regarding sa mga Hodyo. Pero ang gusto ni Paul i-emphasize ang salitang pagrespeto at pagpapasakop, especially doon sa mga mananampalataya na under ng Roman government nung panahon yon. そしてローマの方々でも対してもそのやっぱりローマの支配下、ローマの宗教、ローマの教派、すべての権力に対して従うということなんです。 Parang gusto ipaabot ni Paul sa mga Hodyo. Sa mga Hodyo, ang hindi magpasakop at bilang unbeliever ay normal. But sa atin na mga Hodyo na nakakilala sa ating Panginoon sa Kristo ay hindi isang normal, kundi kailangan natin sumunod at magpasakop sa anumang otoridad dahil ang lahat ng otoridad ay hindi isang aksidente, kundi hinalano at niloob ng Diyos. だから確かにローマの時代でも本当にこの従うに値しないと思うような部分があったかもしれません。しかしですね、私たちはクリスチャンはいかなる神様が置いた権力の中ではそれは神様が許可をしたことということを認め、全てが神様の支配下にあると分かっているならば、やはりその自分の置かれた権力の下では従うことは重要なことなんです。 Kaya yung ating pag-usapan ngayong umaga ay nandyan sa ating screen at may pamagat na tayo na pag-usapan, why submission to the authority is necessary. そして今日は御言葉を通してですね、このやっぱり権力のあるところに自分が置かれたらそれを従うことの、重要性についてみんなで学べればと思っています。 Kung sa government, especially halimbawa sa Japan, mayroon tayong tinatawag ang Japan ng Prime Minister. 例えば日本でもこのように天皇とかその首相とかありますよね。総理大臣ですね。 At kailangan ng tao at lahat ng mamayan ng Japan at aniran sa Japan, mapa-Japanese man o gaijin, ay kailangan magbigay ng kanilang taxes. そして何より私たちはやっぱり税金を日本に住んでいる以上払う必要がありますよね。 Kaya meron silang dalawa, resident tax, at meron din sila income tax. 所得税と住民税が両方ありますよね。 So, hindi ko man alam, pero alam ko ni Mr. Naomi, no? Na pagsasabi kasing resident tax ay pupunta daw ito sa emperor. Tama ba, Mr. Naomi? Hindi po yung residence tax po. Sa city po, sa city po. Hindi yung yung tawag nito? Resident tax. Residence tax. 住民税は、これは税点での人間のお金ですかね。 Hindi din niya sana. Yung income tax pupunta sa government. 所得は国のものっていうか、天皇のものです、住民税は。住民税は、でも住民税だから住民ですよね、そのところの。よね。 Tama ka? May income tax, iba din yung resident tax. Tama yun? Tama ba, brothers and young, no? Bali, siguro ko yung resident tax po sa local government. Local government siya. Then yung income tax ko siguro for national. National siya. Okay. Mr. Naomi. Apo. So, dalawa siya, ibig sabihin, ito policy ng government, tama? Kaya kapag nag-disobey tayo dito, maapektuhan tayo lahat. Kasi policy ito eh. Ngayon, mayroon tayong PIN, mayroon tayong tinatawag natin na, ang tawag nito? Yung sa presidente, sa kanyang prime minister. So, mayroon din tayo, mayroon bang government, mayroon bang gobernador sa Japan, no? Meron. Mayroon. Pero wala silang Congress. Meron. Mayroon din siya. Senate, wala, no? Meron. Mayroon din. So, ibig sabihin, lahat yung mayroon. Ang Senate, kung sa Pilipinas, kung ang Senado, may bagamat nabubusan ng 24 Senate,
mayroon silang tinatawag dati na Senate President. 日本でも、二部制のその政権があるんですけれども、やっぱり民主党と主の党があるんですけれども、そこでもやっぱり例えば今自民党ですよね、日本の場合は自民党が党として政権の中で一番の承認とかいうのが一応その過程がありますよね。Yung Congress ay mayroon silang tinatawag na Speaker of the House. そしてもちろんそれをフィリピンの場合はですね、フィリピンの場合はそこでその代理となって代弁をするその代弁者っていうのが任命されるんですね。Kaya ang gobyerno ay nabubuo sa dalawang tahanan, upper house and lower house. で、二部制ということで上院と下院がありますよねと。After the Congress, mayroon tayong governor. そしてコングレス、そして日本、フィリピンの場合はガバナーというのがあります。May mayor, そして市長があって、 at biging may barangay. そして村長があります。 All authorities is from God. でも全ては神様からの権力なんですね。Ami Church, sa company mayroong palisiya at mayroong pinuno at leader. 国にもちゃんと会社にも同じようにリーダーたる組織がございます。 Sa church ay mayroon ding authority at pamunuan na mayroong itinatag ang Diyos. 教会にもありと同じようにですね。 Kaya ang sabi ng Romans chapter 13 verse 1. Pakibasa, verse 1. ローマの13の1では、Okay. Look at the verse 2. Okay. Ang pag-uusapan natin ngayon, hindi otoridad mula sa government. Ang pag-uusapan natin, because spiritual matter, ang pinag-uusapan ni Paul, ay regarding sa local church, so sa church. そして今日はローマ書の13の2で、従って権威に逆らう者は神の定めに背くものであると、背く者は自分の身に裁きを招くことになると。 Bagamat ang context ng chapter 13 is the in-address ni Paul and the Roman government, but dito sa Romans 13, ang kinausap niya dito, exclusive for the Christian. ここで第13章はクリスチャンの方々に向けてとなります。 Amen, church. So bakit kailangan na magpapasakop sa pamunuan? Because ang sabi ng verse 1, lahat ng tao dapat pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan, sapagkat walang pamalahang hindi mula sa Diyos. At ang Diyos ang nagtatag ng pamahalaang umiiral. Verse 2, kaya nga ang lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa itinakda ng Diyos at sila ay nararapat sa parusa. 権威に逆らう者は神の定めに背くものであると、背く者は自分の身に裁きを招くことになると。 Bakit kailangan na magpapasakop? Apat na bagay ang ating pag-usapan ngayong umaga. 今日は4つのことについてお話をします。 Hindi po tinutukoy ni Paul ay patungkol sa Romans 13 ay hindi sa gumagamit ng salitang condemnation. But maybe ang Romans 13, ito yung correction, ang teaching na ginagawa ni Paul. これは決して人を裁くためではなくて、教えとして彼が懸命に教えたい内容なんですね。 And according to the 1 Timothy chapter 3, lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at magagamit sa pagtuturo, pagtuwid at pagbubulaan sa maling aral. すべてその神様の御言葉は、本当に神様の言葉は我々にたくさんの教えることがあるんですね。 Magkaiba po ang pagtuturo sa pagtutuwid. もちろん教えるっていうのになると強制ではないんですね。 Ang pagtuturo ay ituturo sa atin yung tamang pamumuhay at tamang gawin. 正しいやり方を教えるってことなんですね。 Ang pagtutuwid ay pagtatama sa mali nating ginagawa against sa kalooban ng Diyos. そして神様の御言葉、神様のその心に背くことはいけないということで教えてくれるところもあります。 Amen, church. And today, so ang ating pag-usapan, yung Paul ay in-emphasize si Paul about yung pagtutuwid. そ
そしてここではどっちかというとパウロは強制をしているんですね。正しく考えるために教えてくれている箇所ですね。 Kasi ayaw ng Hudyo i-respeto yung mga Romano. Maging yung Christian, ayaw din nila magpasakop. Kaya sabi ni Paul, kung tayo mga Krisyano at tayo tumanggap sa Diyos, hindi kailangan natin gumawa dito, bagkus matuto tayo magpasakop sa anumang otoridad, sapagkat lahat ng otoridad ay mula sa Diyos. 当時はやはりそのローマの政権から自分は免れたいとか、自分はそんなの、おかしいと従わないとか、そんな考えがある中でパウロはあえてこれを、クリスチャンに向けて教えている箇所なんですね。 Sa loob ng church, hindi pwede gagana ang church kung walang pastor. 教会では牧師がいなければ教会は成り立ちません。 Pero gagana ang church kahit maliit, basta may pastor. でも小さくても牧師がいれば動きます。 Kahit gaano kalaki ang church, kung walang pastor, hindi magana at hindi tatakbo ang church. どんなに大きくても牧師がいなければ教会は機能しなくなります。 Kaya ang church sa takbo, hindi dahil sa mga membro o leader, kundi dahil sa Diyos at ang Diyos ay nagtayo ng pamunuan sa local church. これは牧師を立ててるわけではなくて、神様によって立てられたこの組織に対しての考え方なんですね。 Kaya sabi ni Jeremiah chapter 3, I will give you pastors from my heart. エレミヤでは私の心にかなった牧師を与えようとあります。 Kaya ang pastor ay inanoint ng Diyos. Binigyan ng God ng authority para sila ay magpasakop at sumunod at ituturo yung dapat ituro. そして正しいことを教えるように、ここ牧師たちにそれを託すんですね。 Happy Church, so apat na bagay ating pag-usapan. Bakit kailangan natin ang magpasakop sa pamunuan? 権力に対しての考え方ですね。 Number 1, tatalunan na natin yung verse 4. Magnaano na tayo para mabilis tayo matapos. Number 1, pakibasa. Sino daw nagtatag ng pamunuan? Authority established by God. Ibig sabihin, ang otoridad ay itinatag ng Diyos. まずは皆さんがいかなるその権力に対してなんですけれども、そもそもその権力の組織とかというのは神様が許可をされたことなんです。 Kaya Homer Putagawa Church, dahil may Pastor Kinjo. 二川教会は健良先生を通して建てられている組織です。 Walang Putagawa Church kung walang Pastor Kinjo. 健良先生がいなければ二川教会は成り立ちません。 So yung otoridad ibinigay ng Diyos sa local church, sa pastor. だからその権力としてその組織として任命されたのが健良先生ですと。 Happy Church. So pakinggan natin maigi, no? Kukunin natin at titingnan natin yung may nakasulat o nakamark na kulay green. Pagamat ang verse 1 at titingnan natin, kukunin natin yung unang puntos natin, authority is established by God. Base doon, sa binigyan natin ng mark, yung kulay green. Pakibasa na kalagay sa kulay yung kulay green. Pumirang saan? Ngayon, Happy Church. So ngayon, yung authority, sino daw nagtayo dito? Church. Sino daw nagtayo ng otoridad? Si God. Amen? Kaya sabi ng verse 1, ang bawat tao kung ang God ang nagtayo ng otoridad, ano dapat ang concern and response ng member ng church? Look at the verse 1 sa taas. Ang bawat tao ay dapat pasakop sa pamunuan. なぜなら全ての人は上に立つ権利に従うべきであると書いてあります。 Happy Church. So ito yung linaw na sinasabi ni Paul. Bakit ang pagpasakop ay kailangan? Kasi ang otoridad itinayo ng Diyos. これは神様が立てた権威だからですと。 Hindi po ang authority binigay ng Diyos. Alam niyo, ganito yung authority na binigay ng God. God, pastor, and church. 神様、牧師、そしてチャーチですね。
Hindi po magsimula sa leader, pastor, and God. By order, God, pastor, leader. そしてだからその権力では教会のリーダーというのは牧師なんですねと。 So bakit kailangan magpasakop? Kasi ang pamunuan ay ang nagtayo ay ang Diyos. At ang response ng bawat Christian sa pamunuan ay tinagay ng Diyos. And verse 1, ang bawat tao dapat pasakop sa pinuno ng pamahalaan. Sapagkat walang pamahalaang hindi mula sa Diyos. 神によらない権威はなく、およそ存在している権威はすべて神によって建てられたものであると。 Hebrews chapter 13 verse 17. Hebrews chapter 13, 17. Ang sabi dito, sundin ninyo ang inyong mga pinuno at pasakop sa kanila sapagkat sila ay nagbabantay ng inyong kaluluwa bilang sila ang magbibigay ng pananagutan. Hayaang gawin nila ito. そしてヘブル書の13の、7にはですね、そうです13の17ですね。あなた方の指導者たちの言うことを聞き入れて従いなさい。彼らは神にいい開きをすべきものとして、あなた方の魂のために目を覚ましている彼らが嘆かないで喜んでこのことをするようにしなさい。 Alam niyo ba ang pastor? Ang unang tinitingnan ng pastor at ang concern ng pastor ay proteksyonan ang member mula sa spirit of, tawag nito, yung pandaray ng kaaway. Kaya sabi ni Paul, sumulat ng Hebrew, yung mga pamunuan nito, ito yung magbabantay ng inyong kaluluwa. あなた方の指導者たちの言うことを聞き入れなさい、従いなさいというのは、ここに書いてある通り、実はこの牧師たちというのは、私たちの神のひらめきをすべきものとして、私たちのために目を覚ましていて、守ってくださっているからなんです。 Kaya church, ito yung lagi ko sinasabi sa mga kapatiran. Pagdating sa decision about spiritual matter, huwag kayo magdedesisyon na hindi isinasangguni sa otoridad o sa pastor. Kasi ang trabaho ng pastor ay bantayan ang kanyang iglesia pinagkatiwala sa kanya sapagkat mayroon kaming responsibility doon sa bawat tupa. で皆さんに、お願いはしているんですけれども、特に霊的なその判断とか、霊的に自分が何かこうしたい時とか、ぜひですね、牧師たちのこのアドバイスを聞いてですね、ちょっと一緒にそれで判断をすることを私はいつも勧めています。 Ito yung pananaw ko sa buhay bilang pastor. Pagdating sa special number, okay lang. Kahit sino pwede, basta Christian. Okay? Pero pagdating doon sa pag-share ng Word of God, mahigpit ako doon. Dahil una, hindi ko basta-basta ipahinram ang palpito. Ito yung lagi ko sasabi sa mga kapatiran. Alam niyo kung bakit? Hindi dahil makasarili ako. Kailangan kong proteksyonan. Dahil ang bawat salitang sasabihin na nagtatayo dito, pwede maging blessings o pwede magiging poison. で私は、これは、私の、考え方なんですけれども、この、神様に歌を捧げたい方は誰でも一応は許可はするんですけれども、しかしこの、礼拝堂に立ってですね、立つ方々はですね、やっぱり自分は自分なりに自分が欲張っているとか自分がケチっているというわけではないんですけれども、御言葉を語る、場所でもあるので、やっぱりしっかりと吟味をしてですね、この語られる言葉が確かにこの自分の兄弟姉妹たちのにとってふさわしいものであるか、その人がふさわしいことを語るかどうかをこう吟味して、私はいつもそのように思ってですね、なかなか簡単にはそのことをさせません。 Kaya kung ang otoridad ay tinayo ng Diyos, in Hebrew 13 verse 17, ang unang response sa sabi ng Bible, ng Hebrew, sundin ninyo ang inyong pinuno. And then, pasako.
Bakit? Ang trabaho ng mga lingkod ninyang Diyos at ang trabaho ng inyong pastor ay magbantay ng kaluluwa. Paano po natin literal na bantayan kung kaluluwa talaga ito literal? Ang tinutukoy dito na kaluluwa, lahat na tumanggap sa Diyos ay kaluluwa sa harapan ng Diyos. 神様を受け入れたすべての方々はもちろん神様の霊を宿っているからなんですね。 At lagi ko sinasabi sa mga kapatiran, hindi lahat ng pastor ay pastor. そして牧師が全員牧師ではないといつも言っています。 Kung may pastor, may mga impostor. 本物じゃない牧師もいるということです。 Paano natin malaman ang pastor na totoo at hindi totoong pastor? どうやって見分けますか？ John chapter 10 verse 10. ヨハネの10の10。 Pag binasa yung chapter 10 ng John, ang tupa nakikinig sa kanyang pastor. Ang magnanakaw hindi dadaan sa pintuan, kundi dadaan sa bintana. そして正しくここに書いてある通り、正しいのはその正規な道を通って盗み手が来るのはやっぱりただ盗んだり殺したりしていて正しい門を通じて入ってこないからです。 Amen. Ika nga, kumbaga sa isda, pag ang membro ay nasa loob ng church, ang tawag dyan, fish pan. Tama? Kung may fish pan siya, ibig sabihin, pag-aari na yon na may-ari nito. Pag ang isda ay nasa ilog lang, pwede kukunin kahit sino. Ibig sabihin ay ito, kapag ang isang membro o isang tao ay Christian at member ng Putagawat Church, hindi dapat kukunin ng ibang pastor dahil pag-aari na siya ng Putagawat Church. Kapag ang isda ay kinuha mo sa fish pan, ang tawag doon ay ano? Pagnanakaw. John chapter 2. Ang magnanakaw ay hindi dadaan sa pintuan, kundi dadaan saan? Sa bintana. So bakit kailangan dumaan? Kasi nga ang layunin niya ay magnakaw. そしてこの、ヨハネの10と10にも書いてある通りしっかりとですね盗人が来るのはやっぱりその羊の命を生かせ豊かにさせるためなんですけれど、例えば二川教会が、ある池としますよねと、皆さんが自分たちで判断をしてこの二川教会に、来ているとします。でこのしっかりここでしっかりと安心して来ているメンバーがいるのにもかかわらずわざわざ違う池にと、そして逆にその人を狙ってですね違う池に取ろうと盗んでくる、そのような表現になりますけれども、そういうのが実際にあったりするんですね。 Kaya kung ang pastor ninyo ay mahigpit regarding sa pag-message, pasalamat kayo. Dahil ang binabantayan ng pastor nyo, kayo mismo. Ayaw ng pastor, na totoong pastor, na ang kanyang tupa, mapapahamak ito. だからもし牧師が結構厳しいなと思ったらどうか怒らないでですね、逆にですねしっかりと本当に皆さんの成長ですねを本当に目的としているからなんです。 Our church. Intindi. So bakit kailangan natin magpasakop sa pamunuan na tinagtatag ng Diyos sa church? Dahil una, ang authority ay tinayo ng Diyos o itinatag ng Diyos. だから神様が作った組織だから私たちは従うべきなんです。 Pangalawa, ano nakalagay? Okay, yung pangalawa, authority comes from God. そして権力は神様からですと。 Amen. Yung otoridad una, itinayo ng Diyos. Pangalawa, ang authority ay mula sa Diyos. そして何回も繰り返しにはなりますけど、神様からの権力なんですね。 So in verse 1, dahil nagkaroon ng problema tayo dyan, dito babasahin ko, pakinggan nyo. Verse 1 pa rin tayo. Ang bawat tao ay dapat pasakop sa pinuno ng pamahalaan, sapagkat walang pamahalang hindi mula sa Diyos. Talaga na? Meron na siya. Tingnan nyo yung may green ulit. Ang bawat tao dapat pasakop sa pinuno ng pamahalaan, sapagkat
So, saan daw galing pamahalaan? Saan galing yung authority? Sa God. 神様が作ったすべての権利は神によって建てられたものだからであると。 Hindi namin ginusto ni Pastor Kenjo na maging pastor. 我々は牧師として本当に健常先生と牧師になろうと思ってなったわけではないからです。 Minsan, may kausap ang asawa ko. At ang sabi ng asawa ko, nagkamali kaya ako ng pagpaaral sa anak ko para maging pastor? Simple lang sagot ng tao o isang lingkod ng Diyos. Kahit hindi mo paaralin yung anak mo magpastor, kung tinawag sa ng Diyos na magpastor, magpapastor siya. 妻が電話で牧師になるように子供を大学に行かしたんだけれども間違っていないでしょうかと自分がその誰かに相談してたのを見たんですね。でも私は思うですね、たとえ彼女が学校に行かそうが行かせまいが神様の御心だったら彼は牧師にはなるんです。 Hindi lahat na nangangarap magiging pastor o naging pastor. 牧師になりたいと思った方が牧師になるわけではありません。 Pero maraming ayaw magpastor na tinawag ng Diyos magpastor o naging pastor. 逆に神様が牧師になってほしいと神様が思ったにもかかわらずやりたくないと、孤児で本当にやらない方もいることでしょう。 May mga pastor na sinubukan na maging pastor. 牧師になろうと牧師になった方もいらっしゃいます。 Pero hindi sila magtagal bilang pastor. でも長続きしなかった方もいます。 Kaya maraming pastor ang umalis sa ministry. 多くの牧師が辞めてしまいます。 Kasi ang pagiging pastor ay hindi ito pinili ng tao. Ang pagpapastor ay pagpili ng Diyos. 神様によって選ばれることなんですね。 Kaya ang God na mismo may sabi kay Jeremiah, bibigyan ko kayo ng pastor na mula sa puso ko. 私の心にかなった牧師を与えようとエレミヤに書いてあります。 Kahit ipilit namin ni Pastor Kenjo maging pastor, kung hindi kami tatawagin ng Diyos maging pastor, hindi kami maging pastor. 神様が私たちを牧師にしてくださらなければ牧師にはならなかったことでしょう。 Si Jonas ay inutusan ng God pupunta ng Ninive. ニネベに行くようにヨナスは命令されました。 Pero gumawa ng eksena si Jonas. Sa halip na sundin ang Diyos at pupunta sa Ninive, ay umiwas siya at pumunta ng Tarses. 彼は逆にニネベに行くでターセスの方に行ってしまったんですね、ヨナは。 Ang akala ni Jonas ay makaalis siya sa tawag ng Diyos. 神様が求めている自分の行くべき道から彼は逃れると思ったんです。 Pero sa kabila ng pagpumilit niya na tawagan o iwasan yung tawag ng Diyos, ang Diyos ay Diyos na makapangyarihan ay gumagawa ng paraan. しかし神様の求めている彼へのその道には彼は逃れなかったんです。神様はまた別のことをされたんですね。 Nagpadala ang Diyos na malakas na hangin at bagyo. 大きな波、大きな風が押し寄せてきました。 At dahil sa paglakas ng hangin o ng bagyo, ay kailangan nila manalangin sa kanilang Diyos. そして彼はお祈りをしたんですね。 Upang hingiin kung anong dahilan ng pagbagyong ito. 何か起こってしまったのかと。 At nagsimula sila magsapalaran kung sino. そして彼らはここで戦おうとしたんですね。 At nabunot ang pangalan ni Jonas. でヨナがそこで選ばれて船から飛び降りないといけなかったんです。 At alam ni Jonas na siyang dahilan kung bakit nagkaroon ng bagyo. でもそもそもヨナはこの嵐が来た原因というのは自分であることをしていたんです。 Kaya nagpasa si Jonas na sinasabi niya sa kapwa at tripulante, para matigil ang bagyo, ihagis niyo ako. でも実はヨナは自分からこの嵐を収めるためには僕が出ないといけないんだと。 So hinagis nila si Jonas. そしてヨナは投げられました船から。 Tumigil ang bagyo. Pero ang Diyos mabuti. Nagpadala siya na isang malaking isda. 確かに言う通り彼の予想通りですね、嵐は沈みですね、大きな魚が彼を飲み込んだんです。 At nilunok siya na isda sa loob ng 3 araw, 3 gabi. 3日間彼はこの大きな魚のお腹の中で過ごすんです。 At ayon sa pag-aaral, imposible na ang tao mabubuhay sa loob ng 3 araw sa tiyan na isda.
sapagkat ang isda may matintindi na pantunaw kahit anong kinakain, kaya kahit bato, kaya matkainin nila dahil mayroon silang panunaw dito. 本来ならばこの物理的にこの科学的に考えているときに人間が3日もお腹の魚のお腹で過ごすことは不可能であると考えられています。 At makalipas ng 3 araw, niluwan na isda si Jonas sa lampasigan pa rin ng alin? Nineveh. そして魚がヨナを出したときにはニネベの町だったんですね。 Kahit layuan natin na maglingkod sa Diyos at tinawagan ng Diyos para maglingkod, wala tayong tatakasan. だから私が神様から呼ばれたら私たちは逃げることができないんです。 May mga nag-attempt na maging pastor at pipilitin na maging pastor pero hindi ka matagal sapagkat hindi sila tinawag para maging pastor. 同じようにこの牧師というこの役割についてもですね、なろうと思ってなれることではないんですね。 Kaya ang pastor ay regalo ng Diyos, church. だから神様からのプレゼントなんです、牧師は。 Kung ang pastor ay regalo ng Diyos, ang pastor mula sa puso ng Diyos, submit your pastor. だから神様が牧師が神様からの贈り物であれば牧師に従ってください。 Authorities comes from God. 権力は神様からのものだからです。 Walang pamahalang hindi mula sa Diyos, sabi ng verse 1. 神様が立てた組織はないということなんです。 Kung mayroong pastor, yan ang Diyos ang naglagay ng pastor para pangunahan ng church at bantayan ang bawat membro laban sa pandaraya ng kaaway. 牧師がいるのはその敵から守るためなんですね。 John chapter 10. Ang mabuting pastor ay handang ialay ang kanyang buhay para sa tupa. Pero ang bayang parang pastor ay handa nila at madali nilang iwanan ang kanilang tupa sapagkat wala silang malasakit sa kanilang tupa sapagkat sila ay bayaran. 良い牧師は自分の命さえも捧げれることができる。でも偽物の牧師というのは何かあると自分の羊たち、自分のメンバーたちを置いていってしまうんですね。 Amen, church. Pangatlo, bakit kailangan natin magpasakop sa otoridad? Kasi ang hindi po pagpapasakop base sa chapter 2 ay mayroon tayo na yung tatawag rebellions against God. そして牧師の話を聞けないというのは実は反撃の行いなんですね。 Kaya nga itinuturo ni Paul sa mga manampalataya sa Roma na kapag ito ang kanilang ginawa at nag-disobey sila dito sa itinalaga ng Diyos, ay magkaroon sila ng rebellious spirit. そして本当に神様を立てたその権力に対して背く心はというのは反撃の心へとずっと変わっていくってしまうんです。 So magkaroon tayo ng rebellings against God. それはやがてですね、神様への反撃の心に変わっていってしまうものなんです。 Kaya tinuro ni Paul sa mga taga-Roma para maiwasan nila yung pagre-rebelde. Sapagkat every time na mag-rebelde tayo sa Diyos, mayroon tinatawag natin result. 神様に対して反撃をするならば、そこには結果が起こるんですね。 Romans chapter 8 verse 31 hanggang 39. Kung ang Diyos kakampi mo, sino laban sa iyo? Pero kung ang Diyos kalaban mo, sino magiging kakampi mo? ローマの8章の31では、それではこれらのことについて何と言おうか。もし神が私たちの見せ方であるなら、誰が私たちに適していようか。 Sa pamunuan at sa gobyerno, ang pagre-rebelde at ang kaso ng rebellion ay walang piyansa. そして行政とかの話でいうと、反撃をした者に対しては、実はその牢屋に入れられたら、もう二度と出れなくなるんですね。 At ang pinaka-founder ng rebellion, alam niyo kung sino? Sino founder ng rebellion? Si Satan at ang kanyang one-fourth na angel. そしてこの実際はこの反乱っていうのが、その父っていうのは実は悪魔なんですね。 So why submitting authority is necessary? Dahil ayaw ng Diyos na magkaroon tayo ng rebellious spirit.
神様はやはりこの従う素直な心っていうのは私たちの中で神様が醸成をしたいんですね。 Nung si Satan at ang kanyang anghel ay nagrebelde sa Diyos, ano yung kanyang consequences? サタンが神様に対して反撃をしたとき、どんなことが起こりましたか？ Itinapon sila ng Diyos kalaliman. それ彼らは捨てられました。 Nung si Saul ay nagrebelde sa Diyos, inalis ng Diyos ang kanyang pamumuno bilang hari at wala na magti-take over sa kanyang lahi. サウルも同じように神様から反撃したときには、そこから実は彼もその権利を取ったんですね。 Sa Bible, ang madalas minensyon ng Bible is ang mga taga-Samaritan. Dahil ang Samaritan ay nagrebelde against God. そしてサマリアの人たちは神様からの反撃もしたんですね。 Kaya bakit kailangan na magpasakop sa otoridad? Una, dahil lahat ng otoridad ay tinayo ng Diyos. Number 2, lahat ng otoridad ay mula sa Diyos. Number 3, kapag hindi tayo nagpapasakop sa otoridad na nilagay ng Diyos sa local church, magkukos ito ng rebellious spirit. 皆さんが従わない心になると、実は反撃へつながってしまうことが、これが生じてしまうんですね。 Look at the verse 2. Pakibasa. So ngayon, sabi ng Bible, kaya nga lumalaban sa pamahalaan, ay lumalaban saan? Itinalaga ng Diyos. Sino nagtalaga ng pamahalaan? Ang Diyos. Kung ang God ang nagtayo ng pamahalaan at nilabanan mo at nagrebelde ka sa pamahalaan, kanino tayo nagrebelde? Sa tayo ng pamahalaan o pamanahan. 私たちが気をつけないとが、私たちがもしその与えられた権力の中で反撃をするならば、それは結果として神様への反撃なんです。 Alam niyo, church, doon sa nagbabasa ng Bible, ang pinakamabigat na kasalanan sa Diyos, yung salitang rebellion. 実は神様にとって一番意味違うのが、聖書を読んできて分かると思うんですけど、この反撃なんですね。 Dahil ang tao ay maghihimagsik laban sa Diyos. そして人間は本当にこの反撃を通して結果として神様にも反撃をすることになります。 Kaya kung hindi tayo nagpasakop, hindi tayo sumusunod sa pamahalaan na itinalaga ng Diyos, magkaroon tayo ng tinatawag na rebellious spirit o rebellion against God. 結果として本当に神様が与えたこの権力に対して従わないならば繰り返しになりますが、神様に対しての反撃と一緒なんです。 Amen, church. Hello. Kaya si Paul, itinuro niya ang Roma, chapter 13. At specific niya minensyon sa mga mananampalataya. Dahil ayaw ni Paul na maranasan ng mga mananampalataya sa mga Hudyo yung consequences kapag hindi nila ginawa ito. Bagamat ang mga Romano o mga Hudyo ayaw nila magbigay ng tax, ayaw nila magpasakop. Pero sabi ni Paul, hindi pwede. Kailangan kayo magpasakop dahil lahat ng otoridad mula ito sa Diyos. そしてここでは全ての権力は神様のものだよと、だからローマのその政府に対して皆さんが本当に反撃をする行為っていうのはダメなんだよと、良くないんだよと、結果として神様に反撃をすることになるんだよと、そういうことで皆さんを説得しているんですね。 Maraming mga churches at maraming malalaking simbahan o churches maging sa buong mundo. 全世界で大きなもちろん聖書はありますよね。 Pero ang number one in allowed at itinuturo ng mga lingkod ng Diyos, yung authority. そしていつもそこで教えるのがその権力なんですね。 Sa church, ang otoridad na binigay ng Diyos sa paso. そしてその権力は牧師に与えられた、委ねられたことなんです。 Wala kayong makikita sa Bible na bibigyan kayo ng leader. Bagkos binabanggit, bibigyan ko kayo ng pastor. でリーダーを与えようではないんですね。牧師を与えようって書いてあるんです。 Kaya hindi pwede na ang leader ang manguna sa pastor. だからリーダーが先立って牧師に
やるのは良くないんです。 Kahit anong ganda na motibo natin, kung hindi natin sinusunod yung protocol, yung policy ng Bible, lalabas pa rin yung salitang rebellion. だからどんなにいいことを考えてもその牧師にそれを相談しなければこれは反撃と一緒なんですね。 Sa Bible, maraming mga tao nagrebelde sa Diyos. At dahil sa kanyang pagre-rebelde sa Diyos at pagmamalaki, ay nagkaroon sila ng mga consequences sa kanilang buhay. そして聖書では反撃をして本当に辛いこの人生を歩むためになってしまった人もあります。 Minsan si King Nabucodonosor ay nagmalaki siya at naghimagsik laban sa Diyos. Dahil ang tingin niya kanyang sarili, siya yung God sa kanyang panahon. ネブタガル王様もそうですよね。 At dahil doon, si King Nabucodonosor ay nagkaroon ng mabigat na problema sa kanyang buhay. At alam niyo kung anong sakit ang dumapo sa kanya? Ano nangyari kay King Nabucodonosor? Si King Nabucodonosor ay nawala sa kanyang katinoan. ネブカダル王は自分のその正気から実際はなくなってしまったんですね。 Iniwan niya ang kanyang pagiging king at pumunta sa bundok at kung anong kinakain ng hayop, kinakain ni King Nabucodonosor. そしてこのネブカドネザラ王様というのは森へ行って虫が食べるものと同じように食べるんですね。 Kung saan nakatira ang hayop nandoon si King Nabucodonosor? ネブカドネザラは動物のいるところにいます。 Isang hari, kinakatakutan at kongkero sa kanyang panahon. Pero nawala sa kanyang katinoan because of rebellions against God. 彼は本当にこの反撃という心によってですね、実はこのように正気を失ってしまったんですね。 Noong ma-realize ni King Nabucodonosor ang kanyang pagrebelde at pagmayabang sa Diyos, natuto siyang kilalanin ang God sa kanyang buhay at muling bumalik ang kaayusan at katinoan ni Haring Nabucodonosor. このネブカデネザル王は本当に神様に自分が自分の権力を使っていかに対抗していたか、自分が威張ってたんだと、自分ができると思っていたことをやがて気づいてハッとして神の本当にに従うことを彼は決断した時に彼はまた正気に戻ったんです。 Kaya yung pamagat ng ating pinag-usapan, why submission to the authority is necessary? Because number one, authority established by God. Number two, authority comes from God. And number three, magkakos ng rebellions against God. もう一度復唱しますと、すべての権力は神様の許可された権力であると。そしてこの権力は神様が与えたものであると。そしてその権力に本当にこの堅くなの心で従わなくなったら、それは反撃に変わっていくことです。 Bilang chapter 16 verse 30. O Numbers 16:30. そして民数記ですね。 So babasahin ko dito sa Bible. Numbers, Numbers o Bilang chapter 16 verse 30. 民数記の16の30の方行きます。民数記の16の30では、 So pangatlong Bible yan from the Old Testament, Genesis, Exodus, Numbers, or sa Tagalog, Bilang. Okay, Bilang okay. Bilang chapter 16 verse 30. Babasahin ko. Ang ginamit dito ay ang dalawang tao, si Korah at saka sino? Si Datan. 30, babasahin ko. O, nandiyan, pakibasa. しかしもし主がこれまでにないことを行われるなら、すなわち地がその口を開けて彼らと彼らに属する者たちをことごとく飲み込み、彼らが生きたまま海に下るなら、あなた方はこれらの者たちが主を侮ったことを知らなければならない。 Alam niyo bakit sinabi ito ni Paul?
Kasi ang pagrebelde sa Diyos ay nakakatakot ang pangyayari. Hindi lang ito nangyari kay Korah at kay Datan o Datan. Nangyari din ito sa dalawang mention ng Bible, lalo na sa Hebrew, yung tungkol kay Jannes at Jambres. Sila yung mga nagre-rebelde kay Moses that time. At itong si Korah at Datan, sila din ang nagrebelde sa mga Israelites. Na kapag sinasabi ng Diyos sa pamanguna ni Nathan o ni Moses, sila kagad ang nag-o-oppose dito. Ngayon, ito ang sabi ng verse 16 on verse 30 ng chapter 16 ng Numbers. Ngunit kapag may ginagawa na di ka paniwala ang Diyos, ay ano, ang ginagawa ng Diyos? Bumubuka ang lupa at sila ay nilulon ng buhay kasama ang lahat ng may kaugnayan sa kanila. Alam niyo ang consequences kapag nagrebelde tayo, hindi lang sa iyo, maging sa ating mga anak. コラとダタンの話になりますけれども、コラとダタンのところここで言うと、本当にこの反撃をしたこの報いっていうのが実は彼らと彼らに属する者たちのことで、自分だけではなくて子供たちにまでそれが現れることですね。 Hinati ng Diyos ang lupa. 神が地を分けて、 At lahat ng mga nagrebelde sa Diyos, sa pangunguna ni Korah at Datan, nilunok sila ng lupa kasama ang kanilang pamilya. コラとダタンに本当に一緒になってですね、反撃をした者たちはこの家族もすべてこの地がことごとく飲み込んだんです。 Ang sabi niya dyan, kasama ang lahat ng may kaugnayan sa kanila. 属するものですね。 Church, ang rebellion ay isang seryoso na nilagay ng kaaway sa puso ng tao. 反撃心というのは実は皆さん侮ってはいけないんです。みんなどっかで反撃をしてしまう恐ろしい人間の気持ちの中に現れるんです。 Kung yung tinatawag natin na privilege, na tinatawag natin na birthright o paging panganay, yung blessings mula sa panganay pababa, mula sa magulang pababa, ang consequences ng rebellion, ganun din. Mula sa iyo, pababa. Kaya itinuro ni Paul sa mga manampalataya sa Roma, sa mga Hudyo, na hindi dapat sila magrebelde. Dahil ang pagbibigay o pag-acquaint o pag-aklas at pagkipag-ugnayan doon na hindi magbibigay nito, pabor at pagpapasakop sa Romano ay simbolo ng paghimagsik laban sa Diyos. だからここではその神様に対しての反撃になるということなんです。 So lahat na may kaugnayan na libing ng buhay. Saan? Saan sila nalibing na buhay? Alam niyo, hindi sinasabi sa ilalim ng lupa, daigdig ng mga patay. Alam niyo yung daigdig ng mga patay? Ano sa Bible ang daigdig ng mga patay? Impyerno. ここで彼らが来たまま読みに下るなら、 Dahil yung author ng rebellion ay si Satan. Lahat ng rebelde, katulad ng Numbers, ito yung kanilang kinatnan. So church, submit the authority because all authority is from God. 反撃をする者は本当にこれはサタンの喜び、サタンのが作り出しなので権力に従いてくださいと。権力は神様からのものだからです。 Amen. Bakit ang sabi dito, lalibing sila ng buhay? Sa daigdig ng mga pangatay, nangangahulugan, ay ano? Naghimagsik ang mga taong ito kay Yahweh. Nagrebelde sila. 反撃をしたんですね。 Kaya church, ang rebellion ay hindi isang simpleng bagay. Ang rebellion ay isang nakakatakot na pangyayari sa buhay. Kaya nga itinuro ni Pablo sa mga taga-manampalataya na mga Hudyo na kahit ayaw nila
pero ito yung gusto ng Diyos. Dapat silang sumunod sa policy ng Diyos. Dahil lahat ng otoridad, verse 1, mula sa Diyos at ang Diyos ang nagtatag ng pamunuan. そこで書いてある通り、ここのローマの人たちも同じように反撃をしたかったんですね。ローマの政権に対して反撃をしたいということで、荒くしていたんですけれども、それに対しても神様がそれを作ったならば、それに従うということを教えていたんですね、パウロは。Amen, church. Naintindihan natin. Saan ang pamagat? Why submission to the authority is necessary? Bakit? Number 1, authority established by God. Number 2, authority comes from God. Number 3, magkakos ito ng rebellion against God. 1番と2番と3番、ちょっと今何回も繰り返していますけど、反撃を起こす可能性、起こすようになるということです。Side. Panghuli tayo ngayon. Number 4, bakit kailangan magpapasakop sa otoridad? Kasi, verse 1, lahat ng kapangyarihan, lahat ng authority mula sa Diyos. At ang nagtatag nito, ang Diyos. At verse 2, ang lumalaban sa itinatag ng Diyos ay lumalaban saan? Itinalaga ng Diyos. Ang lumalaban sa itinalaga ng Diyos, common sense, lumalaban sa Diyos na nagtalaga nito. だから神様がその組織、そしてその経連を立てたならば、それに従わない反撃をする者は、結果として神様から神様に反撃をしていることになるからですね。Kahit gaano po kaganda ang motibo natin, kung hindi po tayo nagpapasakop sa otoridad na inilagay ng Diyos o pamunuan, magkukos ito na tinatawag natin pa rin rebellion against God. どんなに良いことを考えようとしても、反撃をするならば、それは結果としてうまくはいかないんです。Matapos tayo mag-rebelde sa Diyos, number 2, o number 4, ano sa kalagay? Accepting judgment of yourself. Ano ibig sabihin? Tinatanggap mo na na mahahatulan ka sa iyong sarili. Ano sabi ng verse 2? Verse 9 kulay green. Kaya nga, ang lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa tinalaga ng Diyos. At sila'y nararapat na parurusahan. So may consequences. そしてこのローマ書の13にも書いてある通り、やはり皆さんが反抗する、本当にこの権威に反抗する者は神の定めに逆らうのですと。逆らう者は自分の身に裁きを招くことをもうある意味認めているということになります。 So tinatanggap natin, kapag tayo nag-rebelde sa Diyos at hindi tayo nag-obey, hindi tayo nag-submit, hindi tayo nagpasakop sa pamunuan na itinalagaan ng Diyos, ay tinatanggap natin yung mga consequences sa ating sarili. At ang sabi ng verse 2, narapat na parusa. So katulad na sinasabi ko, hindi natin ito sinasabi para i-condemn kayo. Sinasabi natin ito para iwasan natin na ang ganito palang pag-against at hindi pagsunod ay may kaakibat na may bigat na consequences. 脅すつもりではないですけれども、このようにこのためになるということを皆さんに教えたいと思っています。 Bilang pastor, ito yung gusto ko lang ituturo at lagi sinasabi. Hindi ako mahilig mag-share about prosperity sermon o preaching. Dahil ang realidad ng spiritual life at ang pamumuhay ng Kristyano ay hindi more on blessings, but the reality of a Christian life, how to walk with God. 私は牧師としてもうちょっと幸福論とか幸福になることを語りたいと思わないんですね。自分はクリスチャンとして本当のこの生き方は神様の御心に沿った生き方としてを私は教えたいんです。 Kung sasabihin ko lang sa inyo ay para mapasaya kayo, wala akong pinagkaiba sa mga pastor at mga naglilingkod kunwari ng mga bayaran. Kailangan kong sabihin dahil mahal namin kayo bilang mga pastor ninyo, mahal namin kayo.
At gusto namin maipa yung buhay nyo sa takbo ng mundong ito. 私がもし皆さんにその、幸せとか幸福なことだと言うんであれば、他のお金をもらっているだけの牧師になってしまいます。だからあえて、厳しいことを言うのは皆さんにその正しい道を歩んでほしいからなんです。 Ang magulang ay hindi lamang ibibigay nila yung gusto ng kanilang anak dahil gusto nila. May panahon na mga magulang ay kailangan nila ituwid ang mga anak nila kapag nagkamali na ito. Ang Biblia ay ginagamit ng mga pastor para ituwid at tayo nagkamali. Hindi tayo itutuwid kung hindi tayo nagkakamali. But sometimes inallow ng Diyos na ituwid tayo kasi minsan lumilihis tayo. そして親が子供に対しても正しい道を歩んでほしいと正すように、神様も私を正しい道を歩むために私たちを正してくださいます。 Bilang pagtatapos, balikan natin ang verse 1. Basahin natin ang verse 1 hanggang verse 2. 最後に1と2を読んでください。 At doon po sa mga nag-take note, ay babalikan nyo at babasahin nyo ulit mamaya sa bahay. Dahil ayaw ng Diyos ito. Pakibasa ulit ng verse 1 hanggang verse 2. Simula tayong basahin. 神がうなく権に従うべきで最後に読んでください。1と2を。神によらない権はなく、存在という権はすべて神の立てられるのです。したがって、権威に反抗する者は神定めに逆らうので、逆らう者は自分の身に裁きを招きます。 Ang pamahalaan, tinatag ng Diyos. Ang pamahalaan o ang otoridad ay mula sa Diyos. At ang lumalaban sa pamahalaan ay nagre-rebelde against sa Diyos. At ang nagre-rebelde sa pamahalaan ay narapat na parusa. In verse 2. Church, china-challenge ni Paul ang mga manampalataya sa mga Israelites na itong dapat nilang gawin. Dahil sa bawat isa, mayroong bagay ng mga consequences sa buhay. At mahal tayo ng Diyos. Amen? Ayaw ng Diyos na mapapahamak tayo. Ayaw ng Diyos, kaya nga ang Bible na napakahalaga. Ang purpose ng Bible, ito magtuturo sa atin ng tama na pamumuhay. At ang pag-iwas sa maling pamumuhay. 聖書は私に正しい行いをしてほしいから、私たちは聖書はとても重要なものですと。神様は私たちが正しい道を歩んでほしいから私たちに聖書を与えてくださったんですね。Huwag niyo pong basahin ang Bible ayon sa Bible verse na gusto niyo lang. Basahin niyo ang Biblia bilang guide ng inyong paglalakbay sa mundong ito. そして本当にこの、自分で読みたいところを読むのではなくて、本当に自分がどういう心でどういう趣で生きていくのかっていう観点でぜひ聖書を読んでいただきたいと思います。 Tayo pong manalangin sa Panginoon. Panginoon na makapangyarihan sa lahat. 天の神様、 Nagpapasalamat kami 感謝します。 sapagkat may salita kayo. 神様の御言葉を感謝します。 Salamat din Lord God sapagkat may mga pastor kami. 牧師たちがいてくださることを感謝します。 At ang totoong pastor na nagmamahal sa amin ay ang mga pastor na nagtuturo sa amin ng tama para sa aming gagawin. 正しいことを教えてくださる牧師たちが私たちの本当の牧師です。 Salamat Lord God sa sinabi ni Apostle Paul sa mga taga-Roma. パウロのこのローマ人に対してのこの御言葉を感謝します。 Dahil walang pamahalaan na hindi mula sa iyo. すべての権力は神様からのものです。 Ang aming pastor ay tinalaga mo sa church. 神様が牧師を立ててくださいました。 Ang aming mga pastor ay mula sa iyo. 神様から与えられた牧師です。 Kaya nararapat sila tumanggap, katulad ng sinabi ni Pedro, na narapat silang tumanggap ng dalawang respeto. そしたらパウロが言ったように20の尊重を彼らは値するのです。 Lord, だから bigyan mo kami ng puso na handang sumunod at magpasakop sa taong itinalaga ninyo. 神様が与えてくださったこの権力に従うことができますように。 Mayroon po kami pinag-usapan at pinag-aralan sa oras na ito at ayaw namin mangyari ito sa aming buhay at sa aming pamilya. 私の家族と私の家族にこのような悪い呪いから悪いことから免れられますように。 Huwag mong hayaan, Lord God, na magiging paalaala lang ito sa amin. 単なる言葉や単なる教えではなく、
Turuan mo kami na pahalagahan namin ito. しっかりとこれを本当に学ぶこと、そして適用することができますように。 Sapagkat hindi man kami nakikita ng aming mga pastor. 私たちは牧師と会ってなくても、 Nakikita mo ang ginagawa ng bawat isa sa amin. 一人一人の心を神様はご存知です。 Wala kami maitatago sa iyo. 神様は隠せませんので、 Ang sinasabi namin sa dilim, ay sasabihin mo sa liwanag. 神様が私が語っている言葉は神様が全てご存知です。 At ang pilit namin itago, ilalantad mo. 私が隠そうとしても神様が全てを明かししてくださいます。 Kaya Lord, wala kami maitatago sa iyo. 全ては神様がご存知です。 Ilalantad mo ito sapagkat mahal mo kami. 私たちを愛しているからそれを示してください。 Pagpalain mo ang bawat isa sa amin. 全てを祝福してください。 Salamat din sa paggamit mo sa buhay namin. ここにいる二人も祝福して Kay Pastor Kinjo, ください。 kay Pastor Naomi. 先生 Sa iyo ang papuri, pasalamat. 全ての栄光は Sa pangalan ni Jesus. イエス・キリストの皆によって Amen. お願いします。 God bless natin lahat. Kay Pastor Naomi. So れではハレルヤマーチの方に移りたいと思います。よろしくお願いします。それでは感謝の意味を兄にしまいお願いします。Tayo po'y manalangin. Panginoon na makapangyarihan sa lahat. Salamat, Lord God, sa pagsama mo po sa amin, Panginoon. Sa simula, Panginoon, hanggang sa natapos, O God. Salamat, Lord God, sa pangunguna mo, Panginoon, sa pagkaroon ng kaayusan ng gawain mo. Salamat, Lord, sa buhay, Panginoon, ng mga lingkod mo na ginamit mo sa umagang ito. Maraming salamat, Lord, sa buhay ni Pastor Louie. Salamat sa buhay ni Pastor Kinjo. Salamat sa buhay ni Sister Naomi, Lord God. Sila, Panginoon, ay ibinigay mo, Panginoon, para sa amin, Panginoon, na maintindihan namin ang nais mo para sa amin. Salamat, Panginoon, sa iyong mga salita. Tunay nga, Lord God, na ang lahat, Panginoon, ito, Lord God, ay nagmumula sa iyo. Ang authority, Lord God, ay nagmumula sa iyo. Tulungan mo po, Panginoon, ang bawat isa sa amin na matuto, na magpasakop, Panginoon, at mahalin ang mga lingkod mo. Panginoon, tulungan mo po kami na hindi lamang, Panginoon, nagsasalita po kami sa labi namin, Panginoon, ang pagmamahal sa mga lingkod mo, kundi, Lord, ilagay mo sa puso namin na magiging totoo ang aming pagmamahal at pagmamalasakit at pagpapasakop, Panginoon, sa mga lingkod mo. Salamat, Lord God. Maraming salamat sa buhay nila, maging sa mga salita mo, Lord God, na aming napakinggan sa umaga nito. Ikintal mo, ilagay mo po ito sa aming puso't isipan, na ang mga salita mo, Panginoon, ito, Lord, baon-baon namin, Panginoon, sa araw-araw ng aming buhay.
Panginoon, ipinagpagpasalamat din po namin sa iyo ang nalikom na kaloob sa umagang ito. Pagpalain mo, Lord God, ang mga kaloob na ito, Panginoon, na magamit pa po ito, Panginoon, sa pagpapalawak ng iyong gawain. Salamat, Lord, sa mga kamay, Panginoon, na nagbigay. Ganon din sa hindi nakapagbigay. Salamat, Lord God, sa buhay ng bawat isa. Maraming salamat, Lord, at sa iyo po namin, Panginoon, na itinalaga ang aming buhay muli sa isang linggo, Panginoon, na aming pagtatrabaho. Ikaw, Lord God, ang mag-iingat, mag-protection sa amin, at magbigay ng lakas at pagpapala na nanggagaling sa iyo. Maraming salamat, Lord, sa iyo po namin. Ibinabalik ang mataas na papuri, pagsambat at parangal sa tayong pangalan mo, in Jesus' mighty name. Amen.それではお聴きください。教養賛美主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の交わり、兄弟姉妹の上にいつまでも豊かにありますように。アーメン。ではお手伝いください。